Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatihan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami, isang oras po to. Minsan, monologue po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-imbita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor Ain, si Haron at si Abdul Aziz, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranon, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101.
Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. And welcome po sa 10th episode po ng ating programa ngayong araw po ng July 16, 2021, and it's Jum'ah Day. Yes, mga kaibigan, happy Friday sa ating lahat. Binabati ko lahat ng sa loob at labas ng Bangsamoro area at sa especially sa Lanao del Sur, mga luksami, mga pagremi. Salam na meskano sa kapipia ginawa. Yun, at assalamualaikum sa mga babo-bapa natin na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programang Bangsamoro 101. At salam kanyo katan, mga taymanghod kong agama Islam, para sa mga kababayan nating tausog na nasa Island Province, at lingkat subo-subo si Kaam Kemon, at sa mga kababayan naman nating yakan, no? At Fugo Funded, Kilohana Tome, sa mga kababayan nating Tedoray na nasa Upi Maguindanao. At partner, no, isingit ko lang bago ko makalimutan, no. Binabati ko ng belated happy birthday ang buddy ko, si Mr. Ashari Romero, at naway ligtas ka sa mga oras na ito, at ang mga pamilya mo, at koko ka na, inshallah. Alright. And muli, ito po si Noraine Ibad Lambita. Nagsamahan niyo po kami sa loob ng isang oras hanggang mamaya po ito alas 11 ngayong umaga. Yes, mga partner, ako po si Abdul Aziz Monte. At ako naman si Harun Sakila. At ito po ang ating programang Bangsamoro 101. Ayan, kumusta po kayo mga kaibigan? Mapia-mapita sa Lakanulangon. Mapia-mapita sa Lakanulangon, at samahan niyo po kami. At alhamdulillah, kahapon na Hack and King, at nakasama din natin si Ma'am Sarathea, at na-present natin yung ating rule BT rules number 7. Number 7 about the committees. At Yes. Oo. At bagamat alam naman natin na hindi natin natapos yung topic natin kahapon, no? Dahil meron itong kahabaan pagdating sa BTA rule number 7. At asahan nyo mga Kabangsamoro, no, sa pagbabalik ni Miss Thea Lauban is ipagpapatuloy natin yung mga hindi natin natapos na rules. Inshallah. Okay. Alright, so mga kaibigan, supposedly ngayong Friday ay mag-a-updates tayo and recap from Monday to Thursday na naging topic po natin. And para din sa mga updates ng programs and services po ng BTA office po ni Attorney MP, Attorney Ras Mitmog Jr. But because Hack and King, may mahalaga din tayong panauhin ngayong araw. At alhamdulillah, at binigyan niya tayo ng oras. Yes. Yes. At mga kaibigan, pag-uusapan po natin ngayong araw ang tungkol po sa mga programs and services po ng Ministry of Labor and Employment ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yes, bago lahat, mga kaibigan, partners, i-anunsyo ko po kung sino po yung nanalo kahapon. Ang maswerte ang nanalo kahapon ay walang iba, si Sir Abe Summer from Kabuntalan, Maguindanao. Yes, congratulations, sir. Para po sa 50 loads. Alhamdulillah. Congratulations. At eto po mga kaibigan, bakit po natin tatalakayin ang mga programs and services po ng MOLE or Ministry of Labor and Employment? Alamin po natin kung ano po yung mga serbisyo na maaari po nating ma-avail ng mga Bangsamoro. Ano po ba yung handog nila para po sa atin, di ba, King? Yes. At sa mga services po, no, yung mga upcoming program po ni itong Ministry of MOLE, Labor and Employment. At gaya nung sabi ko kahapon, partner, no, ang makakasama natin ngayon is isa sa mga magagaling. Magagaling sila lahat. Yes, pero naman. isang magaling na mambabatas at kasalukuyang minister ng MOLE, BARM. Opo, at siya din po, I think siya din yung lead ng Committee on Labor and Employment. Ayan, so mga kaibigan, parang nasa linya na po natin
ang ating butihing minister po ng Ministry of Labor and Employment, si Sir MP Romeo Sema. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa tatlong magigiting na public information. So, at least kasama kayo doon sa pag-disseminate ng accurate and accurate information sa ating mga constituents na Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Yes, sir. Waalaikumsalam. At kami po ay sobrang nagpapasalamat po dahil naisingit niyo po sa oras niyo po. Ito pong ating mahalagang tatalakayin ngayong araw. Dito po, and sir, welcome po sa ating programang Bangsamoro 101. Ako po si Norain, kasama ko po si King at Hag, at kami po yung mga host ng Bangsamoro 101. Okay, partner, no? Sir, no? Kami po ay lubos na nagagalak sa pagbibigay niyo po ng oras sa aming programa ngayong umaga. Yes, sir. And mahalaga din po na malaman po ng ating mga kababayan, yun po bilang bahagi din po ng pagpapalagana po natin ng pangmalawakang kaalaman tungkol po sa programs and services po ng Ministry of Labor and Employment. And bilang pangunang ano po dito, sir, nais din po nating malaman yung mga pagbabago po at yung malaking pagbabago ng Ministry of Labor and Employment mula po sa defunct na DOLE ARMM, and as well as kung maaari din po nating malaman kung ano po yung mga collaborations po ni MOLE with the POEA and the OWA and other related po na mga ministries and offices po, sir. Yes, actually malaki yung pagbabago because during the time ng Republic Act 1954, so yun po yung nagpatayo doon sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. So nandoon din po yung DOLE, the Department of Labor and Employment. So base doon sa powers and functions na nabigay sa kanila, because that is a devolution, devolved power, yung power ng DOLE that time. So ang problem lang, hindi na-devolve yung the entire powers and functions of the DOLE Central Office to the Department of Labor and Employment. So doon nagkaroon konti ng problem because hindi masyado nagkaroon ng meeting yung oversight committee. So ang pagkaibaan ngayon, so dito sa Republic Act 11054, so that's enumerated powers siya. Ang doon sa provisions, the right of labor, so nandun yung power on the labor, employment and occupation. So nung i-interpret po natin yung power na yon, so doon natin makita yung pagkaibaan. Because that time, yung DOLE, meron lang 2 divisions sila. One division for admin and finance and 1 division for operation. Opo. So ngayon, sa Ministry of Labor and Employment, so ni-interpret po natin yung power na yung labor, employment and occupation. So bali ang ginawa natin sa struktura ng MOLE, yung mga attached agencies ng national DOLE national, so ni-integral part natin, ni-streamlining natin yung structure at ni-integral part, like for case yung Bureau of Labor and National Labor Relations Commissions doon sa dispute settlement ng mga problem between conflict between the labor and the management. So ang ginawa natin dito, meron tayong 1 bureau. Opo. Bureau of Labor Relations and Standard. So built-in ito siya at nandito na lahat yung karamihan
ng powers and yung mga bureaus na programs ng DOLE at yung some attached agency ng DOLE. So nipasok natin dito sa Bureau of Labor Relations and Standard. So 3 divisions siya, yung bureau. Merong 1 division for labor standard and inspection. Then meron ding Bureau of Conciliations and Mediations. Then merong Bureau of Workers Welfare Division. So merong 3 division. So yung ginawa din natin doon sa POA, yung attached agency ng National Guard na Philippine Overseas Employment Administration. So ginawa natin siyang bureau dito sa Ministry of Labor and Employment. So doon kita din doon sa OWA, attached agency siya ng DOLE National. So ginawa rin natin siyang bureau dito sa Ministry of Labor and Employment. So we have 3 bureaus in the Ministry of Labor and Employment. Compare mo previous na DOLE na 2 division lang sila. Now we have 3 bureaus sa operation. Then meron tayong Planning, Research and Policy Development Service. Kung dito siya equivalent of bureau, equivalent of bureau. Then yung admin and finance, so bureau din siya, admin and finance services. So, sa equivalent of bureau, director level siya. So meron tayong 5 director level na position sa Ministry of Labor and Employment. So lumawak siya, although kung makita mo yung merong mga limitation because doon sa Bureau of sa National Labor Relations Commission, so merong quasi judicial powers yan. But dito sa bureau, dito sa atin, hindi natin nilagay muna yung quasi judicial power because sa tingin namin is kailangan siya ng law na dapat ma-approve, ma-enact sa parliament. So di pa na, kasi parang tingin namin is parang hindi pa tayo ready. Yes, yung sa judicial because kailangan pa talaga yung capacity kung paano doon sa pag-handle doon sa mga legal. Although marami na tayong lawyers na capable din, but yun ang nakita namin. So, kailangan pa is sa starting, so hindi natin nilagay mo na yung quasi judicial. Kasi parang nininegosate pa rin natin ito sa central office kung pwede ba mag-act tayo sa ministry doon sa quasi judicial power. So, the same with doon sa POA, yung Bureau of Employment, Bureau of Overseas Employment Promotion. So meron din mga certain power doon, hindi natin because meron tayong limitation on the foreign relation. So doon sa foreign relations, wala tayong authority. So ang dito lang sa atin, before na alis dito sila sa Bangsamoro, so within the Bangsamoro, authority natin yan. Paglabas ng Bangsamoro, that's authority of the national government. So yun yung limitation. Merong limitation. That's why gumawa tayo ng bill doon sa, because ang medyo critical dito, yung recruitment. Yung mga recruitment agencies, kung paano natin sila closely monitor kasi medyo talamak yung mga illegal recruitment dito sa atin. Yes, So, opo, sir. Kawawa yung ating mga kababayan. Opo. So yun, gumawa tayo ng law
regulating the recruitment agency, both the local and international, operating na Bangsamoro, na dapat magpa-accredit muna dito sa atin or magkaroon ng license kung hindi pa wala pa silang license, so dapat dito na sila magpa-register sa atin. So ganun yung ginawa natin sa overseas workers welfare doon sa OWA. So pasok pa rin natin as part of integral structure of the MOLE. So ang ginawa natin, meron tayong Overseas Workers Welfare Bureau. So yun ang counterpart ng OWA National dito sa Bangsamoro government. So this time, merong limitation. Meron ding limitation yung power natin regards on the international relation. So that's why gumawa din tayo ng law dun sa institutionalizing yung Overseas Workers Act of 2020. Alhamdulillah, na-approve na yun. Alhamdulillah. So, meron tayong provision doon na mag-establish ng Bangsamoro Help Desk sa POLO, sa Philippine Overseas Labor Office ng DOLE sa lahat ng mga countries. Para doon host country, mag-cross-monitor natin yung ating mga overseas workers. Yes, Although nandun tayo sa attached office lang tayo doon, within distance siya, para magka-assist lang, makatulong lang sa POLO. Para yung mga overseas workers natin from the Bangsamoro government is ma-coordinate ng POLO, kaagad yung desk natin yun, at makatulong doon sa pag-monitor, pag-assist sa ating mga overseas workers. Yes. Kasi our experience now is kung merong mga victims na overseas worker na hindi tayo kagad-agad na inform ng POA or OWA. Yes. So, ang ibigay ng information lang sa atin is yung parents or yung anak kung nandun sa abroad. Yes. And Sir MP, considering din po na tayo po dito sa ating rehiyon, marami po tayong mga overseas Filipino workers, and timely, napaka-importante po nung na-propose nyo na po na bill. Alhamdulillah, napakaganda po nun dahil hindi talaga po natin napipigilan yung mga kapwa Bangsamoro po natin na naghahanap buhay, nakikipagsapalaran sa abroad. And ito, inshallah, alhamdulillah, with your proposed bill po na aprobado na at sa mga programa nyo pong ganito ay mapuprotektahan sila, mamomonitor sila, and the good thing din, sir, ay maipaparamdam din po natin sa ating mga kababayang Bangsamoro na kahit na nasa abroad sila, especially yung mga domestic workers po na mga kababayan po natin, ay hindi po natin sila pinapabayaan through your services po, sir. Yes, actually, yun po yung pa natin, because we are committed to protect our workers, our both local and the international. Abot na magkaya natin sa Bangsamoro government. So, ang the difference now is because we are in the parliament form of government. Medyo mabilis yung natin. Kung anong naisip natin dito sa Ministry of Labor and Employment na kinakailangan ng batas. So, at least mas a bit madali, then tayo rin yung chairman ng committee. So, at least hindi tayo nahirapan, you're the minister, and at this time you're the chairman of the committee. So, the same yung direction. Kung anong nakikita mo na kailangan ng batas dito sa ministry to strengthen the operations and the services of the Ministry of Labor and Employment. So, madali mo ngayon na isip, kailangan ko ng batas. So, kailangan is magsabit ko ng batas sa parliament at so, then madali siya matrabaho because you're the chairman of the committee. Yun po. So, ganun ka, sure, ikaw rin yung gagawa ng batas at ikaw rin yung mag-implement ng batas na gagawin. Yun yung maganda doon. Yun yung unique na kita natin basta in the
parliament form of government. All right, sir. So, yung pagkaibahan, yun po yung pagkaibahan. So, with regards to the collaborations of the MOLE and the POA and the OWA, yes, we are very close collaborative efforts. Yun na, kung ano yung mga problem doon sa kwan, so nire-repair namin sa OWA, sa POA, kung paano nila ma-facilitate na makauwi yung mga bangkay ng ating mga kababayan na namatay doon, paano ma-facilitate yung mga forced mga victims, na kung tinatago sila doon sa hospital o doon sa bahay, hindi hindi alam ng kanilang mga parents nila. So, of course, monitor natin at kina-coordinate natin sila para ma-inform kaagad yung kanilang host country at the DFA, POLO, and the recruiter, yung kanilang kung saan sinong employer nila. So, ganun kabilis yung so immediately nagkaroon ng communications the POA and the OWA. Yes, so, sir. But now is meron tayong draft MOA because kailangan yung operation ng POA, yung dito sa Bangsamoro government is para ma-delineate na yung powers and function. So dito na sa ating kung ano yung sa Bangsamoro government, authority natin yun. Opo. So with the MOA and including the OWA, so ganun. So dapat MOLE na yung mag-operate dito sa Bangsamoro government. Now is meron pa ring OWA dito, yung dating nag-operate until now is meron pa rin nag-operate na OWA dito sa atin sa Bangsamoro government. So nagkakaroon kami ng overlapping cooperation. That's why nagkakaroon ng dilemma yung mga constituents sa ating kung saan sila. So that's why meron kaming MOA with the OWA National na dapat ang mag-operate lang dito sa Bangsamoro government is the Bureau of Overseas Workers Welfare, the Ministry of Labor, with regards on the overseas workers welfare. Paano sila mag-process, dadaan sila sa PEDOS, pagbigyan ng mga orientation, yung reintegration, repatriations na programs and other programs of the so ang medyo gray issue dito na pinag-usapan namin, it regards on the mandatory contributions of the overseas workers welfare. Because most of our workers in the Bangsamoro, from the Bangsamoro, ay hindi nila natatanggap, most of them ay hindi natatanggap yung mga benefits because meron tayong cultural, sometimes meron tayong kaibaan at hindi masyado kung namatay sila, nakauwi na sila, hindi na kaya i-process yung mga papers nila sa Manila paano nila makuha yung mga benefits nila. And I think din po, Sir MP, ito rin ay malaking bagay din po na ma-orient din po. It's not only yung OFW mismo, but as well as their families na kapag may mga ganon, ay alam din nila yung gagawain nila in a way of orientation. And the good thing there is nagkaroon na po ng MOA ang office niyo po and OWA po ba yun? Para wala pong... Hindi pa kami nagkaroon ng signing. But soon. But the good thing there... nandun na sa kanila for review nila. Hopefully. Then, kung makamitin kami kung ano yung comments nila dun sa MOA, then sorry, magkaroon na tayo ng signing. Yes, and ang maganda po nito ay mas strengthen yung collaboration po ng MOLE and other related po na mga agencies. Napakaganda po ng inyong hangarin, Sir MP. And Sir, para naman din po dito sa ating programs and services. Yes, sir, good morning. Sa ating pangalawang katanungan, ano-ano po ang mga programs and services ng Ministry of Labor and Employment po? Yes, gaya ng kanina na sabi ko doon sa structure ng Ministry of Labor and Employment ay may kanya-kanyang programa. For example, on the Bureau of Labor Relations Welfare, so meron tayong Bureau of Conciliation and Mediations. Ito ay nakatutok siya doon sa mga dispute between workers and the employment. So, sila po yung nag-handle doon. Paano i-set up po yung mga problem. Then, meron din tayong mga program on this health and safety. So, so isa yun doon sa mga companies, inspect natin na dapat ma-setter natin na merong health and safety officer nila doon.
para doon is so continuous yung authority to inspections, yun na, meron tayong doon sa Rural Workers Associations, paano ma-strengthen yung mga yung registration, then capacity ng mga Rural Workers Association. That's part ng program natin yan. So there are 3 programs, major programs, but marami mga sub-programs po yan dito sa Ministry, Bureau of Labor Relations. Then on the dito sa employment promotion, sa Bureau of Employment Promotions Welfare. So this time meron tayong programa dyan na major. One is yung space natin doon sa special program for the students. Then yung sa GIP internship program, meron tayong na-approve na SIP program, yung community emergency programs doon sa Sakip Bata. Then promotion yung skills training, skills development, or manpower development. So kasama yan siya. Then doon sa recruitment agency, so yung program natin ngayon, so now tapos na namin yung IAR ng batas, yung recruitment agency Act of 2020 is natapos na namin yung IAR niya. So inshallah, so go na ito siya na implement na namin yung batas sa lahat ng mga recruitment agency. So kailangan na maka-register sila or ma-accredited sila sa Ministry of Labor and Employment. Otherwise, maka-cancel po o papatungan po sila ng kuan kung maka-violate po sila, inshallah. So i-implement na natin yung batas, inshallah, on the recruitment. So hindi ko maisa-isa yung mga programs. Actually, marami kami mga programs. So maybe in the future siguro, pwede namin ibigay yung mga programs para pwede niyo matulungan din kami mag-disseminate kung yung mga... Sir. Opo. Thank you, sir. Okay. And doon sa overseas workers, meron tayong reintegration program sa mga balik sa trabaho overseas workers na tapos na yung kanilang kontrata, balik na sila dito. So, minsan wala na silang plano na magbalik magtrabaho. So meron silang initial na mabigyan na startup capital. So, ang kuha natin dito sa reintegration, hindi siya dole out. Hindi natin basta-basta lang binibigay yung worth of 20,000 para sa kanila. So, ang kuha natin dito is kailangan meron silang, tuturuan mo na sila paano maka-come up ng brief out na feasibility study. So dapat mayroon silang proposal, feasibility study, tinuturuan sila, pinapakita sa kanila, for example, 20,000 in 1 month or 2 months or 3 months, dapat mabalik yung ROI nila, yung return of investment. Kung magkaling capital nila, so ito yung ganansya nila in 1 month. So tinuturuan sila mag-compute, mag-recording, financial literacy. So with collaboration ito with the MTIT and the tinuturuan sila training kung ang kinakailangan nito na yung kanilang proposal, kailangan ng training bago magkaroon ng negosyo. Because sinigence natin yung mindset ng ating Christian. So ngayon tinuturuan dapat bawat isa is matuto magnegosyo. Because negosyo mayroong sustainability at makabangon sila. Mayroon siyang self-employment. So yun yung sinigence natin ng mindset sa ating mga constituents. Alright, so yes sir. Okay. Opo, napaka-importante din nun kasi lalong-lalo na po kadalasan pa naman sa mga small entrepreneurship na ito, sir, ay minsan hindi na nai-return yung investment. At alhamdulillah, dahil may programa po kayong ganyan, at matuturuan yung mga kapwa Bangsamoro po natin na matutong magnegosyo. At para mapalago at sa halip na yung iba ay nagbabalak po na magtrabaho abroad, mahihiwalay sa kanilang pamilya,
no, ay hindi na lang, dito na lang. And matuto din po tayo ng self-employment. And kasamang Hak? Yes, sir, no, ayon dito sa ikatlong katanungan, sir, no, sino-sino po yung mga recipients ng mga programs and services po ninyo, specifically by province of Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City, or other sectors ng... Or by sector. By, priority siguro, no? Yes, ng Bangsamoro areas natin po. Yes, basically, base doon sa mandato natin, ito yung mga vulnerable sectors sa worker. Both worker, formal worker sector and informal worker sector. So, yun po yung mga beneficiaries po natin. So, doon sa formal sector, yung merong employees-employees relationship. So, ibig sabihin, nagtrabaho sa companies, then doon sa mga informal sectors. So, dito sa mga other major programs, for example, doon sa meron tayong BREED na program para sa mga association, para magkaroon sila ng entrepreneurship activities. So, ito ay binigyan natin ng medyo gas doon sa ating mga MNLF and MILF members. Na kung meron silang association, so maka-avail sila doon. So, meron tayong 25,000 worth of 25,000 for their startup capital sa kanilang negosyo, or kung ano yung program proposal nila na nakikita nila na mas viable doon sa kanilang community. So binigyan natin ng program para doon sa kanila, but open naman sa ibang sector din, but most binigyan natin ng priority dito sa association yung ating mga members from the MILF and the MNLF, so and other sectors. So, of course, yan ay equally divided po namin. Hindi po namin lagay dito na equity. That's, for example, kung meron tayong 120 na na-approve doon sa association na bigyan ng mga startup capital nila, so, dinivide po namin yan sa 2020 na association sa 7 areas. Isama natin ang Cotabato City and 63. So, medyo nagkaroon ng tayo dito sa Becobar, outside. So, hindi po natin na nasali yan. So, yes, yun po yung wala sa budget natin. Yun sa Becobar. Then, so of course, lahat ng program in the 3 bureaus, so nakatutok yan sa lahat ng areas natin. Maguindanao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Lanao, and etc. So, yun po yung ating mga beneficiaries. Of course, so sa space and sa space yung high school graduate. Then, gusto rin nila maka-experience, including the out-of-school youth. Then, doon sa GIP, yung fresh graduate, yung mga graduates natin na walang trabaho at bagong nagtapos na gusto nila maka-experience magtrabaho sa government and the private institution. So, yan ay, ang sweldo nila is sa minimum wage. So, within the minimum wage. So, ang challenge dito, na-encounter natin na problem is the yung counterpart ng others. So, yun ang mga problem. So far, yun yung ating programs. Yes, sir. And ito rin, napakaganda po, sir, kasi yun po, na bibigyan po ng working experience yung mga kababayan po natin. Kasi pahirapan din po minsan mag-apply ng trabaho kasi kailangan mailagay mo yung work experience mo. So, papaano po yung first time niyang mag-work dahil wala pa siyang work experience. At alhamdulillah, sa ganito pong mga programa po ng MOLE ay mabibigyan kasagutan yung kanilang concern. Hirap, di ba, King? Minsan mag-a-apply ka, anong work experience mo? Tapos wala kang mailalagay kasi first time mong mag-work. Ayan. So, abangan niyo po yung mga programa po ng MOLE BARM. And sir, para naman po, sir, sa mga upcoming programs po ninyo ng MOLE BARM po.
Yes, sa 2000, itong 2020, 21 and 22, so yan na, continuation din ng mga programs. Meron lang konti mga bago na mga programs. So alhamdulillah, dito sa SIP program is bago ito siya. Then doon sa breed is bago siya. Then and other programs. But ang pinakakuha ngayon, yung pag-come up natin ng Bangsamoro labor code natin. Na Bangsamoro. Kasi meron tayong pagkaibahan sa national, meron na cultural rarities. So kailangan natin yung labor code natin within the context of the Bangsamoro. So that's why nag-propose po tayo na maggawa ng labor code. So now on the process of kami nag-uusap na meron ng TWG, so both in the committee and ministry. So mag-work in hand ito para ma-fast-track ko yung sa batas ng labor code natin, inshallah. So yan po yung mga other programs natin. Then meron din tayo mga programs na naka-partners with the ILO and the CHD program sa CHD, meron tayong Boost Bangsamoro. Then meron sa ILO, meron tayong para sa child labor na program. Then dun sa water system, so tayo yung chairman, Molly po yung chairman ng PARC, yung Project Advisory Review Committee. So part yun ng mga collaboration natin activities. Of course, din the IUM, part din sa natin. So meron tayong partnership din sa kanila on the paggawa ng module on the PEDOS para implement na natin dun sa mga recruitment bago sila makalis. Yung pa natin, tama po yun, dapat merong counseling. Merong dun sa family bago makalis sa mag-abroad is dapat merong counseling dun sa family kung paano yung kasi nangyayari is pag nandun na sila sa abroad, pag padala nilang pera, hindi na mamanit yung pinapadala ng kanilang magulang o kanilang anak. So pagdating ito, naubos, mag-abroad naman, pabalik-balik, wala silang saving. So ang natin is talagang magkakaroon ng counseling and may covenant yung family na dapat ganito. So yun yung monitor natin because sa atin man dito sa Bangsamoro government, the chief minister is gusto natin kung makaya inshallah in the future is ayaw din natin na magkaroon ng maka-abroad yung mga doon pa maghanap buhay yung ating mga kababayan. That's why ang natin ito is magkaroon ng maraming oportunidad, job creation dito sa atin. So kinakailangan yung more economic opportunities dito sa atin para dito na magtrabaho ang ating kababayan. Hindi na sila mag-domestic workers. At hindi na mahihiwalay sa kanilang pamilya. Mas lalo, due respect sa ating mga kababayan, mga kababaihan. So, kung kaya natin hindi na magka-abroad. Kung ako lang tanungin, so, ayaw ko na talaga silang bayagan ng abroad. But, wala pa tayong may bigay offer na na masabi namin, okay, huwag ka na mag-abroad, dito ka na lang magtrabaho. So, kasi mahirap din yung kung pag-usapan yung economic condition ng bawat isa. And sir, bilang panghuli na din po na tanong namin, ano po ang maipapayo ninyo sa mga kababayan po natin, mga Bangsamoro, na hindi pa po sila employed hanggang ngayon? Medyo nagsistruggle po sila sa pag-a-apply, both po sa formal and informal na sector po. Yes, actually, ang advice natin na kanya, first yung mindset natin. Because hanggat hindi natin baguhin yung mindset natin na dapat kaya natin ma-develop yung sarili natin na maging creative, na maging okay, kung hindi ako nakatrabaho sa government, hindi ako nakatrabaho sa private sector, pwede naman ako magluto. Pwede ako magnegosyo ng maliit. So, yun yung tinitignan natin. So, kailangan magkayod ka lang. So,
huwag lang patamad-tamad. Although hindi naman tayo tamad. Hindi ko sinasabi na ibang tumoros tamad. Alam ko, because my this experience, ako lumaki din ako sa area na ako noon is magising na maaga at magtrabaho. Kung ko yung experience ko, ako pero wala tayong time na pag-usapan kung ano yung naging experience ko sa buhay ko, paano ko sinuportahan yung sarili ko. Hindi ako nagiging dependent sa magulang para makatapos ako mag-aral. So, ganun yung dapat sa atin. So, huwag tayo maging dependent. You have to, pag-iit man ng trabaho mo, mahalin mo yon. Kung ano man ang Allah sa iyo, so mahalin mo siya. At kailangan consistent ka lang na because ang turo ng Allah sa atin is ng Islam is pagkatapos mo magsambayan, hanapin mo yung rizki. So yun ang hanapin mo ngayon. Papaano? Yung doon mo lang siguro, papaano ito so yun yung dapat natin. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-isip. So but ito, kailangan yung collaboration na government. Anong pwede may tulong ng government doon sa ating mga sectors. That's why meron tayong gobyerno para tignan kung anong pwedeng itulong sa ating mga kababayan. But hindi sila tinutulungan na para maging dependent sa government. So ayaw din natin na maging dependent ang bawat isa. Na kung wala nang may tulong ang government, is wala na. So kailangan, paano niya palaguin? Kung meron may tulong ang gobyerno, paano niya palaguin yung at paano siya makatulong doon sa gobyerno para mas successful, kasi yun ang dapat sa atin. Lahat tayo, maliit man o malaki, ang may contribute natin. Dapat yung mindset natin, yung is paano maging successful ang Bangsamoro. Kasi kung once successful, lahat nag-successful tayo. So ganun yung concept natin. So ma-address yung poverty, so makapag-aaral mabuti yung mga anak. So meron tayong decent living. Merong decent work, so merong magkakaroon tayo ng decent living. So inshallah, so yan po yung dreams natin, yan po yung aspiration natin. Alright. So, yes, sir. Maraming salamat po, sir. Alam po namin na may meeting po kayo ngayon at inunan niyo pa po kami yan. Maraming salamat po, sir. Sana po ito ay simula pa lang na nakasama po namin kayo dito sa Bangsamoro 101. Inshallah sa mga susunod pa po para po sa mga specific po ng mga programs po ninyo para po sa ating mga kababayang Bangsamoro at updates na din po bilang chairman ng Committee on Labor and Employment. And sir, maraming salamat po muli at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat sa inyo at sa Bangsamoro 101. So maraming salamat. Thank you. Shukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Ayun. Kaibigan, nakasama po natin si Minister ng Ministry of Labor and Employment po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and at the same time, siya din po yung kasalukuyang chairman po ng Committee on Labor and Employment. Yes, okay, King. Alright, so time check tayo, King. Ang oras po natin ngayon ay 10:51 mula dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. At manatiling nakatutok sa aming programang Bangsamoro 101. Kami po ay magbabalik pagkalipas ng mahahalagang paalala. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmog Jr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatehan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami, isang oras po to. Minsan,
monologue po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-imbita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Norain, si Haron at si Abdul Aziz, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranon, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Okay, so kami po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101. And oras po natin mga kaibigan, it's 10:54 and 6 minutes left para po sa ating episode 10 ngayong July 16, 2021. Okay, King, anong masasabi mo doon sa nabanggit sa atin ng ating butihing MP ng Bolivar? Yes, partner. So, sa dami niyang programs and services, no, sa Mole. Ito yung mga gusto kong narinig sa kanya, yung mga kababayan natin ng walang-wala. At saka sa mga overseas worker natin, no? Na pagbigyan niya ng mga programs pagbalik dito sa Pinas. Yan. At partner, no, tumatak sa akin yung paalala niya sa mga Kabangsamoro tano galini pag-apply sa mga Galbukan, lalong-lalo na yung pagtatrabaho sa ibang bansa, no. So ibig sabihin, partner, no, sa mga gustong mga ibang bansa na kababayan natin, ang unang gawin nila siguro is makipag-ugnayan muna sila sa tanggapan ng DOLE, no, para makuha nila yung Mole, sorry. Para makuha nila yung lehitimong agency, no, na pwede nilang daanan para makatrabaho sila sa ibang bansa. Ibig sabihin nun, pag nakuha nila yung lehitimong agency na nagpapalakad ng mga gustong ibang bansa, nang sa ganun is kung magkaroon man ng problema, madali sila mabigyan ng kaagarang tulong, no. Gaya nung sabi ni Sir MP Romeo Sema, no, sa yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na gustong umuwi, no. So medyo hirap, nagkakaroon ng problema pagdating sa trabaho nila, sa agency nila, madali silang mabigyan ng tulong sapagkat yung ahensya na dinaanan nila is lehitimo. Diba, partner? Yes. At nyabon mapyasyaba, alhamdulillah, nabito papuntayan tano minister, na si Minister Sema, kagina madakal gid siya sa lakitan, no, iba mag-abroad. Okay, naliw kanu manganto, isahin to kanul kanilan mambo apat tandingan, isahin to kanul kanilan apat yakapan, kanun tuba opisina nilan, sarta mambo na adin mambo mini advice yan raktan, no, at igen na paman na suda pen mamakanggal wakimanto, na pias kanyang kumbun mambo to na malubon niya kapamagukit-ukit sa paman na malubon kya pasangan sa kanya na mangilay sa galabak, ugay tigyan na saktano tigyan na Bangsamoro na ditano pok-pok, paman na panaman na marantano sa kagagatano ron na paman na makanggalabag tano bun mambo, pamadi pun pa ko masutimpo pakanggalabag tano na adna mga ukit tigyan, paman na makapantiari tano sa halal. Okay? Yes. Agus sa mga miyalo niya pa na mga especially sa provinces, no, mga program nila na kuan. Hindi lang po lahat po ay yung po mga membro pa ng mga ating MNLF and MILF, no, at nagbibigay po sila ng program worth of 25,000, no, para sa panimula nila na kapital. Yes. At ugid nagyuton na adun to mga sistema niyan, ay mapiyaro na napamakad na mga kababayan ni pingit sa Ministry of Labor and Employment na mapakaya bisita niyo sa opisineran san sirang katon sa Bangsamoro Government Center ataw kaso compound na farm compound. San niyo sirang katon matunibusan sa
katukawan nyo so tunirkira ng mga programs mapakay ma-avail tano way mapakaya ma-avail o mga bangsamoro. Okay. Do partner no kanagalo-galo 25,000 nanto ang naka-focus sa mga MNLF at saka MILF. Isipin mo partner uming ka makaanggay kanggan silang sa 25,000 na startup capital na gapakayan nilang panbangagyan ni Pidalo ni Sir MP Romeo Semanto panuni ka usay nilang sa mapia sa 25,000 nanto adon time frame ni na date ang makambalingan niya capital and then so mga profit nila natubo mo na ni padalagwin nila. Anong programa ni na muli niya mito ba program? Upaman na mapamando so bangsamoro sa kapanegosyo nilan. Sa kapanegosyo anto adik na basta-basta upama makapaganad to sa dita no basta-basta malugi. Mito ba? Kay silang sa magkapital na mapamando tanon nila sa King di basta-basta malugi. Malulugi, mawawala yung kapital. Kagaya na mangangiran sa para sa mga estudyante. Layo pa mga estudyante, no? Sige. So, I think baka magko-question na tayo, King. Yes, ibigay mo na, Eng. Ako na, sige. Ako na ba? Yes. Alright. So, ito po yung tanong natin ngayong araw. Dahil binigyan niya po tayo ng mahalagang kaalaman, ngayong araw mula po siya sa Ministry of Labor and Employment ng BARMM, ibigay niyo po sa amin ang kumpletong pangalan ng butihing minister na nakasama po natin sa episode ngayong araw. I-text niyo lamang po sa mga numbers na nandyan po sa ating screen para po sa 50 pesos na load. Ayan. So again, kumpletong pangalan po ng ating butihing minister na nakasama po natin ngayong araw mula po siya sa Ministry of Labor and Employment ng BARMM. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga mahalagang mensahe, komento sa ating hotline number 0967-0258-733. Alright, King. So, magpaalam na tayo. Yes. Muli, ito po ang inyong Kabangsamoro, si Haron Sakilan, na nagsasabi palagi na ingat po tayo lahat at manatiling nakatutok sa ating programang Bangsamoro 101. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, at ako na po si Abelasis Monte, ang inyong lingkod. Alright, and yun po, maraming salamat po sa lahat na nakinig sa atin sa DXMM 107.3 and of course sa lahat po ng nanonood sa atin, lalong-lalo na ang ating butihing MP na si Attorney Ras Mitmog Jr. at ang ating COS, si Chief Mini at ang lahat ng kasamahan natin sa opisina. Maraming salamat po at abangan niyo po sa susunod pang mga episode para po sa mahahalagang talakayan po na handog po ng ating programa. And happy weekend po. Muli, ito po si Noraine Ibad Lambitan at kami po ang inyong nakasama ngayong araw para po sa ating programang Bangsamoro 101.